Sabi po ay, kaya't yamang nakukupkup tayo ng makapal na bilang ng mga saksi. Ang makapal na bilang ng mga saksi, mga kapatid, ay hindi ang saksi. Ano ho? Hindi ho yan. Ibang usapan yan. Ibang lipon yan. Ang verse 1 na makapal na bilang ng mga saksi, biyaya ho ng Diyos, hindi ho lahat ng mga anak ng Diyos ay talunan. Sana ho tayo magtagumpay lahat. Ang makapalong saksi dyan ay yung Hebrew chapter 11. Ano ho? Ibig sabihin ng chapter 12 ay encouragement sa lahat ng mga anak ng Diyos na nililingon yung chapter 11 na kung saan ay record ng lahat ng mga bayani ng pananampalataya na kahit anong hadlang na nangyari sa kanilang buhay, hindi nahadlangan. Ano ho? Ibig sabihin mga kapatid, hindi tayo bakante ng mga halimbawa na hindi nagkaroon ng problema pero nagtagumpay ang buhay. So, ang atin ng pag-aaralan nga po ay hindrances kasi sabi po dito, kaya't yamang nakukupkup tayo ng makapal na bilang ng mga saksi. Itabi namang walang liwag ang bawat pasan. Alam niyo ba ang ibig sabihin ng bawat pasan? Sa Grego po yan, ang ibig sabihin lang po na yun talaga ay hindrance. Ibig sabihin, huwag tayong mapigilan ng mga hadlang, yung humahadlang. Kundi ang ating buhay ay sana'y mapagaya doon sa makapal na bilang ng mga saksi. Katulad po ni Abel, ni Abraham, ni Moises, ni David, ni Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, yung lahat po ng recorded sa Hebrews chapter 11 na kinuha naman po sa buhay ng mga nasa Old Testament na kanilang buhay, mga minamahal, kahit anong kalalaking hadlang, hindi nahadlangan. At yun po ang challenge sa atin, mga minamahal. Huwag na ho tayong magtaka na tayo nahadlangan. Ang ating pagtakhan, yung tayo ngay nahadlangan. Ano ho? Ang purpose po na yan ay sana'y tayo'y magtagumpay sapagkat meron pong makapal na bilang ng saksi na hindi napagtagumpayan ng mga hadlang kundi sila yung nagtagumpay sa mga hadlang. Mga kapatid, hindi ho tayo pwedeng masabing nag-i-improve spiritual life kung hanggang ngayon hindi tayo umuusad ng ating pananampalataya dahil napagtatagumpayan ng mga hadlang. Titingnan po natin mamaya isa-isa yung hadlang pero kasama na po ng puntos natin yan. Pero ito ang bigay, ang diin, sabi po ng verse 2, na masdan natin si Jesus looking unto Jesus. Ibig sabihin, lahat, kung atin pong i-evaluate, lahat pala na nagtagumpay sa kanilang mga hadlang sa buhay para umusad, ang kanilang buhay, ascensong spiritual life, maging matatag sa buhay, maging malapit sa Diyos, maging tunay na mananamba sa Diyos, tunay na mayroong masayang buhay, tunay na mayroong pagtatagumpay na buhay, dahil ang tunay yung pagtatagumpay na buhay, hindi yung ikinaging mayaman. Bonus na lang yan. Ang tunay pong matagumpay ng buhay, yung sa kabila ng maraming hadlang, nakasusunod ka pa rin sa Diyos. Nagagampanan mo pa rin ang kalooban ng Diyos sa kabila ng ikaw ay hinahadlangan. Ano ho? At ang susi ho pala ng mga yan na nagtagumpay na yan, looking unto Jesus. Mga kapatid, ang atin pong tingnan sa buhay na ito, kung paano sila'y nagtagumpay, ay iisa ho ang sistema. Ang mga mananampalataya noon ay naging matagumpay at ang magiging matatagumpay na mananampalataya ngayon, iisa ho ang dapat gawin, looking unto Jesus. Minsan ho kasi tayo nakatuon sa hadlang, hindi kay Kristo. Mga kapatid, kung gusto natin ang ating spiritual life ay paganda ng paganda, payabong ng payabong, palago ng palago, pagiging kamukha na ng Panginoong Diyos, ng kamukha ng Panginoong Jesus, nagiging matagumpay, tingnan natin si Jesus, huwag yung hadlang. Sa tutusin kong mga kapatid, kung hadlang at hadlang din naman, gaano na ang hadlang natin sa panahon natin?
kaysa mga humadlang sa panahon nila. Tama? Pero salamat mga kapatid. Lahat ng mga bayani ng pananampalataya, ang mga tinutukoy na makapal na saksi ng verse 1, sila yung mga nagtagumpay sa kabila ng malalaki at mahihirap na mga hadlang ng buhay pananampalataya dahil sila'y tumingin sa Panginoong Hesus. Mga kapatid, madidismaya ka lang kung kanino ka natingin. Lalo na kang tumingin ka sa mukha mo. Talagang di kawasang pagkadismaya yan. Ang tingnan talaga natin ay ang Panginoon. Ang taong nagkakamali yan. Nanghihina yan. Sarili mo, wala ring galing yan. Let us look together to Jesus. And for sure, we will grow spiritually. Ngayon, tingnan niyo po sabi ang verse 2 sabi, looking unto Jesus. Ibig sabihin, lang pala ng kanilang pagtatagumpay ay sa Panginoong Hesus talaga sila tumingin, hindi sa mga hadlang. Ngayon, ano ba yung pagtingin na yan? Pagdating po sa verse 1 ng chapter 11, alam natin po ito, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. So, ibig sabihin, ang pananampalataya, yung nakakakita ng hindi nakikita. Therefore, faith is the spiritual eyes that look to Jesus. Ibig sabihin mga kapatid, kaya pala may mga heroes of faith, ang kanilang pananampalataya, ang kanilang pagtingin, ang kanilang pananampalataya ay lumaki. Ang kanilang pagtingin kay Kristo ay lumaki. Ibig sabihin, to enlarge our faith is to enlarge our sight for Jesus. Tama ba? Kaya wag ho nating hayaan na ang ating mga problema ay paliitin ang pananampalataya. Bakit? Kapag lumiit ang pananampalataya, naliit ang pagtingin kay Kristo. Ngayon, bakit sila nagtagumpay? Kasi they look unto Jesus. Bakit sila nakatingin? Malaki ang tingin nila kay Kristo. Bakit malaki ang tingin nila kay Kristo? Malaki ang pananampalataya nila kay Kristo. Are you with me? Mga kapatid, in order for us to overcome hindrances, tayo po'y tumingin sa ating Panginoong Jesus. Are you there? Maraming problema at nakakalungkot. Maraming nga nagpapakamatay na dahil sa problema. Merong taranta na, natitilihan. Kasi sa problema sila nakatingin. We need to look to Jesus together. Are you with me? Bakit may Moises na nagtagumpay? Bakit may David na nagtagumpay? Bakit may Abraham na nagtagumpay? Bakit may Jacob na nagtagumpay? Bakit may David na nagtagumpay? Bakit may Jose na nagtagumpay? Bakit may Daniel na nagtagumpay? Bakit may Shadrach, Meshach at Abednego na nagtagumpay? Bakit may Hepte na nagtagumpay? Bakit maraming mga kings na nagtagumpay? Bakit maraming magtatagumpay? Ang susi, Jesus Christ. Kaya mga batid, may problema ka? Meron. Huwag mong tingnan yan. Dahil given ang kita mo yan eh. Ang problema niyan, ang problema given na kita mo. Pero nakakalungkot, hindi automatic given kita mo si Jesus. Tama ba? Saan ay ganun po ang mangyari? Faith, therefore, is the spiritual eyes that look to Jesus. So, strengthening one's faith is enlarging one's sight to Jesus. Kaya mga kapatid, palakasin natin ang ating pananampalataya. Huwag ho tayong panghinaan. Tama? Kasi the way we look to Jesus, yan po ang magtatagumpay sa hadlang. Kasi sabi ng verse 2, namasdan natin si Jesus. Namasdan natin si Jesus. Gusto mo ba magtagumpay? Gusto niyo ba magtagumpay sa hadlang? Una, enlarging sight for Jesus overcomes
the hindrance of sin. Kasi look unto Jesus. Isa ho kasi sa matinding hadlang, alam niyo po, sa totoo na po, ang pinakamatinding hadlang, hindi ho yung pandemya eh. Sa totoo na po. Marami hong, sabi nga eh, habang hinahadlangan, lalong natapang mga apostoles. Kasi, ang matuwid ay matapang na parang leon. Ngunit ang makasalanan ay tumatakbong walang humahabol. Tama ba? So mga kapatid, ang nagpapaduwag, ang nagpapagapi, nagpapalugmok, ang malaking hadlang na mayroon sa buhay, ay hindi yung pandemyang yan. Hindi yung kawalan. Hindi kung ano-ano pa mang dinadahilan. Sa totoo na po, ang tunay na hadlang na dapat nating napagtatagumpayan sa pagtingin kay Jesus ay ang pinakamalaking hadlang ng kasalanan. Kasi tingnan niyo po ang talata, verse 1. Tingnan po natin ang verse 1. Kaya't yamang nakukubkob tayo ng makapal na bilang na mga saksi. Ito mo yan? Talagang biblical yan. Itabi namang walang liwag. Ano bang sinabing walang liwag? Yung walang kabog-abog. Walang kahinahinayang. Walang hesitant. Walang dalawang isip. Mali ito, itatapon ko. Yun ang idea na yun. Tama ba? Hindi sa pagbasa sa usap pa, naggayang kay, kita mo, alam mo naman, tapon yun. Walang pag-iisip, tapon yan. Tama ba? Sayang eh. Nagdadalawang isip ka pa doon? Di ba? Pagka madumi, hindi ka na nangliliwagang itapon. Mga kapatid, bit tayo nag-iisip, bit tayo nangihinayang sa kasalanan. Looking unto Jesus. Mga kapatid, alam niyo kung bakit looking unto Jesus? Si David po nagkasala. Pero tiningnan niya ang Panginoong Hesus na nagpapatawad. Wala namang Kristiyanong sakdal at di magkakamali. Pero kahit siyang kasalanan ay humahadlang sa iyo, looking unto Jesus, si Kristo ay nagpapatawad. Kaya hindi ho dahilan yung panghihina, pagbabackslide, paglayo, dahil ng kasalanan, looking unto Jesus, He can still forgive us. Tama ba? Ay, misa kaya tayo hindi na makapagpatuloy. Bakit? Lahat ba ng bayani ng pananampalatayang ito, hindi na biktima ng panghihina dahil ng hadlang ng kasalanan? Meron. Pero bakit sila nakapagpatuloy? Dahil ang kanilang pananampalataya kay Kristo. Yung pagtingin nila kay Kristo. Enlarging sight for Jesus overcomes the hindrance of sin. Kaya nga yamang nakukubkob tayo ng makapal na bilang ng mga saksi, itabi namang walang liwag ang bawat pasan, hadlang, at ang pagkakasalang pumipigil sa atin. Alam niyo ba pumipigil sa atin? Kasalanan. No? Sa totoo na, bakit marami hindi nasimba? Napigilan ng kasalanan. Tama ba? Bakit marami hindi na nagbabasa ng Biblia? Napigilan ng kasalanan. Tama ho ba? Bakit maraming Kristiyano hindi na ganon katimyas manalangin, makipagniig sa Diyos? Napigilan ng kasalanan. Tama ho ba? Pero mga kapatid, let me tell you, lahat ng binanggit na heroes of faith na kung saan tayo sabi dito, nakukupkup na makapal na bilang, yan po yung mga nagkasala din, nanghihina din. Pero isang prinsipyo, looking unto Jesus. Amen? Si Kristo hindi lang nagpapatawad ng Old Testament. Si Kristo nagpapatawad kahit ng New Testament. Are you with me? Kaya sukdo lang ikaw ay nanghina, nagkamali, magtatagumpay ka pa rin. Looking unto Jesus. Isa sa hindrance na dapat natin pagtagumpayan, yung kasalanang pumipigil. Tama ba? Dahil ikaw ay
Kaya kung bakit ang kasalanan ay pumipigil, kasi masyado kang nanggigigil. Ang kasalanan ay pumipigil kasi masyado kang nagigil. Oho. Tama ba? Yan naman sa kabataan lang magaling. Pepe, 55 na wala na. Sabi ni Solomon anong tawag yan? Kapag wala nang nalimutan. Kasi banal ako eh. Ano? Are you with me? Naintindihan niyo ba yan? Saan ka gigil na gigil? Sa mga bagay ng mundo? Kay Kristo? Naku! Patutupo yan ng Bible. Ano? Si David, napabagsak ng babae. Si Samson, napabagsak ng babae. Ito'y dumanas ng maraming klaseng hadlang. Pero salamat, nagtagumpay sila. Dahil sila'y tumingin sa Panginoong Yesus. Kaya mga kapatid, ano ba ang hadlang mo? Pero nais ko muna unahin ang isang hadlang mo'y kasalanan. Tama? Kaya ba'y banal na? Ano? Sabi ni Pablian, bakit ba ganun yung ayaw kong gawin siya kong ginagawa? At yung gusto kong gawin hindi ko magawa. Sapagkat nalalaman ko sa aking katawang ito'y walang tumitirang mabuting bagay. Sapagkat ang pagnanasa ay nasa akin, pero ang paggaway wala. Salamat na lang kay Kristo nagbigay ng pagtatagumpay. Don't tell me na wala kang sinful desire. Kaya sabi ng Galatia chapter 5, verse 17 to 19, ang Espiritu ay nagnanasa ng laban sa gusto ng laman. At ang laman, laban sa gusto ng Espiritu. So ang humahad lang sa atin ay ang nasain ng laman, yung likas ng pagiging makasalanan. Tama ba? Sabihin ko sa iyo, wala akong Kristiyanong pwedeng valid na dahilan kung bakit siya lumayo sa Panginoon. Aminin lang niya, kasalanan na naglayo sa atin. Pero we can still go back to Christ the way we look tayo sa Kanya. Tama ba? Opo, mga kapatid. Ang Diyos pa yung nagpapatawad. Kaya kahit ay pasimplang-simplang tuloy lang. Dahil hanggat may Diyos, may kapatawaran. Tama ba? Tignan niyo po ang verse 3 and 4. Tignan niyo po ang verse 3 and 4. Namasdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis ng krus na niwalang bahala ang kahihiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Verse 3, verse 2 pala ang binasa ko. Sapagkat dilidilihin ninyo, yaong nagtiis ng gayong pagsalangsang ng mga kasalanan, laban sa kanyang sarili, upang kayo huwag magsinghina, na nangalupay-pay sa inyong kaluluwa, hindi pa kayo naikipaglaban hanggang sa mabubuong dugo na naikipag-away laban sa kasalanan. Ibig sabihin, matindi talaga nating kalaban, kasalanan. Yan talaga ang matinding pumipigil sa atin. Tama ba? Kalaan mo pa para masabi lumalaban sa kasalanan, kailangan nandun yung kaseryosohan. Sa pagtitiis at pagpipigil, duguan ka. Ang Panginoong Jesus po ang halimbawa na yan Hanggang kamatayan, sinunod niya ang kalooban ng Diyos sa paglaban sa kasalanan. Kaya nga ang titingnan natin ay ang Panginoong Jesus. Tama ba? Huwag ho nating tingnan yung hindrance kahit yung kasalanan. Past is past. Huwag kang maalipin ng kahapon. Kung bakit hindi ka maging masaya ngayon, baka alipin ka ng kahapon. Tama ba? Tama Pilipino. Ang kalaro ngayon, hapon. Pero hindi nila alam, ang sumalaula ng ating bansa ay hapon.
Tama ba? Parang bang walang nangyari sa history. Tama ba? Hindi mo ba, di ba't ang isa sa bansang umalipin, bumusabos ang bansang Pilipinas, ay hapon. Pero ang unbeliever, parang hindi na alipin ng kahapon ang unbeliever. Tapos believer, di makaalis sa kahapon. Teka pa ng hapon. Tama ba? Eh, hindi na pinag-uusapan yung kahapon. Tama? Ang pag-usapan natin ay yung ngayon. Naihingi na natin ng tawad kay Jesus yung kahapon. At yung ngayon, ihingi din natin ng ating tawad dahil si Kristo ang nagtagumpay. Siya ang lumaban hanggang madanak ang dugo. Kaya let us look unto Jesus. Tama? Tama ba? Akala nyo kala nyo, mayroon talagang magagaling at talagang, talagang, yan si pastor, di man lang nagkakasala. Sagya! Tama ba? Si Eric, kala mo, nagtuturo spiritual growth, paano maiiwasan ang kasalanan? Pero wag ka, kagagawa lang ng kasalanan niya. Ang maganda na mga kapatid, given na yan, tayo papayas. Tayo, napahinayan. Pero huwag kang tumingin dyan. Always look unto Jesus. Walang kasalanan, hindi niya kaya patawad. Napatawad nga niya yung kahapon, nung wala ka kay Kristo. Are you with me? Tama ho ba? Sa mga kapatid, kapag hindi tayo tumingin sa Panginoon na nagtagumpay, na nakipaglaban hanggang dumanak ang kanyang dugo, daktang papaya tayo. Lampa tayo, lampa. Our real strength is Christ, not we ourselves. Kaya sabi ni Pablo, I can do all things through Christ which strengtheneth me. But Jesus Christ said, without me, ye can do nothing. Are you with me? Alam niyo ba sabi, kayo ang sanga. Ang sabi, ang sanga na sa akin ninyo, sa John chapter 15, ulitin ko lang. John 15 verse 2. Ang bawat sanga na sa akin ay hindi nagbubunga, ay inaalis niya. At ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya. Para makuha natin yung inaalis niya, yung tama, ay yung nililinis niya ang sanga. Ano ba ang idea yung inaalis niya? Kasi merong mga sanga ng ubas na napapayangyang sa putik. Kaya hindi magbunga. Pero ang ginagawa ng ama na magsasaka, inaalis ang putik para magbunga. Are you with me? Sagyang tayo napapayangyang sa putik. Pero look unto God. Look unto Jesus. Kaya ka niyang ahunin dyan. Are you with me? Kaya ka niyang iahon dyan. Mas maraming mga miserable ang buhay dahil sa pagbagsak at pagkakamali, pero naiahon ng Panginoong Yesus. Kasi sila'y sa Diyos nakatingin. Marami. Are you with me? Isa na si David dyan. Isa na si Saulo dyan. Kaya sa Bible, ba si Abraham ba? Friend of God, pero nagkaanak kay Agar. Tama ba? Inagar-agar. Ginagawa ba natin, lisensya? Hindi. Pumipigil yan. Pero ang ating gawin, huwag tayo mapigilan. Look unto Jesus. Kasi lalo na sa ating mga kapatirang matagalan din natin nakakapiling, alam niyo sa totoo na, hiyang-hiya kayo sa amin. Ay kami na may hiyang-hiya kay Jesus. Hindi nyo alam, yung mga kinahihiyan mo dito, may kinahihiyan din. Tama ba? Natututo lang tayong tumingin sa Panginoong Jesus. Sa kabila ng lahat, na tayo na may mga natatapilok, pampubliko at pampribadong buhay. So we can overcome all types of hindrances, obstacles in our Christian life. Just look unto Jesus. Yan po ang ating kailangan. Are you with me? So, enlarging sight for Jesus overcomes the hindrance
of sin. 12 verse to 14. Tingnan niyo po ang 12 verse hanggang 14. Same chapter, ng chapter 12. Ano sabi po diyan? Kaya't itaas ninyo ang inyong mga kamay, iwagayway. Na nakababa ang mga tuhod namang nanginginig. At magsigawa kayo ng matuwid na landas sa inyong mga paa upang huwag maligaw ang pilay, kundi bagkus gumaling. Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao at ang pagpapakabanal na kung wala ito'y sino man ay hindi makakakita sa Panginoon. Napakahalaga po mga kapatid na tayo nagtatagumpay sa kasalanan. At ang pagtatagumpay sa kasalanan ay ang paraan ng pagpapakabanal. Pero ang paraan ng pagpapakabanal ay yung malaking tingin sa Panginoong Hesus. Amen? My dear brethren, enlarging sight for Jesus enlarge one's gratitude to Him. Kapag malaki ang tingin natin kay Kristo, nalaki din ang ating malaking pagtanaw ng utang na loob. Kalahin mo siya ang nagtiis, sabi po ng verse 2. Sabi diyan, verse 2, namasdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya na siya, dahil sa kagalakang ilagay sa harapan niya, ay nagtiis ng cross na niwalang bahala ang kahiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Ano kapag tayo nakatingin sa Panginoong Jesus? Yung hindrance ng kasalanan, lalaki ang ating hiya para magpatuloy doon. Kalahin mo ang Panginoon, namatay siya sa kasalanan ko. Kaya naman ako, dito pa magpatuloy. Imagine, in order for me to be forgiven, to be redeemed, and to be saved, and to be with Him forever, Christ died for my sin. Amen? At siya ay ginawa niya ang matinding pagtitiis hanggang sa kamatayan sa krus. Alam mo, kapag ikaw ang ating mata ay nalaki ang pagtingin kay Kristo, yung kasalanang hadlang, mapagtatagumpayan. Una, dahil nakikita natin siya nagpapatawad. Pantalo, mahihiya na tayo dun eh. Tama ba? Given na tayo nagkakamali pa, pero habang tayo nagpapatuloy kay Kristo, nalelesen yun. Not like before, yes, given na nagkakamali, pero hindi mananatiling ganun kapag lumalaki ang tingin mo kay Kristo. Kaya nga, looking unto Jesus. Tama ba? Alam mo, ang isang taong, ang anak na may modo sa magulang, lingunin mo lang ang pagpapakahirap nila sa iyo. Mahihiya ka ng Mahihiya ka ng maging rebelde sa iyong mga magulang. Kapag naaalaala mo yung mga paghihirap na ginawa sa iyo, and imagine mga kapatid, kung paano paghihirap ang ginawa ng Panginoong Hesus. Yan ang paraan para pagtagumpayan mo yung pamumuhay sa kasalanan na humahad lang sa atin. Tama ba? Are you with me? Lahat tayo ay given ng pagkakamali. Salamat, ang Diyos nagpapatawad. Pero hindi din naman natin lisensya yung lagi na lang alam natin ang Diyos nagpapatawad. Pero hindi tayo nalelesen. Hindi tayo naalis doon sa tayong yon. Dapat tayo naalis sa tayong yon sa pagtingin sa Panginoong Jesus. Imagine kung anong ginawa ng Panginoon. Tama ba? Grabe po ang ginawa ng Panginoong Jesus para lang tayo maligtas. Walang makakadala ng parusa sa kasalanan sa atin kundi ang Panginoong Hesus. Pero tiniis niya para sa atin. Hanggang ngayon ganaman siya magtitiis pa rin. Tingnan po natin ang verse enlarging sight for Jesus, enlarge one's gratitude to Him, enlarge grievance for sin. Kapag tayo lumalaki, ang pagtingin sa Panginoong Hesus, nalaki din ang pagkalungkot sa kasalanan. And enlarge one's knowledge of His forgiveness. Ang maganda din ho dyan, kapag tayo natingin talaga sa Panginoon, nalaki din ang ating karunungan sa Kanyang pagpapatawad. Kaya mga kapatid, makakapagpatuloy ka kahit may kahadlang kung titingin ka sa Panginoon. Tama ba?
Ang unang hadlang dyan, sin. Tama ba? The number 2, enlarging sight for Jesus overcomes the hindrance of suffering. Kasi isa din sa hindrance ay yung kahirapan eh. Yung pagtitiis, yung paghihirap. Pero kapag tinitingnan mong Panginoon, enlarging sight for Jesus, view for Jesus, overcomes the hindrance of suffering. Kasi yan po ang gusto ng, alam mo sa totoo na, wag mong i-expect na ang buhay Kristiyano ay walang kahirapan. Sala ka. Sala ka. And you will never grow in the Lord if you think that Christian life is without suffering. Kung si Kristo nga ay nagsuffer, ikaw pa namang iniligtas lang niya. Tama ba? Pero mga kapatid, kahit anong hirap, mapagtatagumpayan mo yan. Kasi tumingin kay Jesus, mas nahirapan siya. Kasi ano niya pinagtitiisan mo sa pinagtiisan ng Panginoon. Ang problema minsan aping-api ka na. Akala mo ikaw lang ang gayaan. Naku, sa totoo na tayo na may nahihirapan pa ng tayong Diga, ang nahihirap na magpapahayat, sabi ni Brother Henry. Nung unang-unang worker, tingin ko, talagang kami, matindi. Kalahin mo kami ilang doon. Nagka-17 kami doon. Kalahin mo ang aming, ewan kung kalahating kaban o isang kaban. Pinagkakasya kong pilit sa isang buwan. Kaya malimit kami lugaw sa gabi at fasting. Prayer and fasting. Tapos magbe-visitation ang mga yan, lakad. Etc. Ang tindi ng ating buhay doon. Ngayon, hindi na kasing hirap. Tama ba? Ano bang kahirapan na inyong sinasabana ngayon pa? Kasi lang minsan nakakalungkot, marami namang kahirapan tayo, bunga ng ating kamalian. Iba kasi yung tayo naghihirap, alang-alang sa katwiran. Pero anumang klaseng paghihirap, pwedeng maging hadlang yan. Pero ating tingnan ng Panginoong Sus. Amen? Ano sabi po ng verse 2? Verse 2, D. Letter D. Ng verse 2. Sabi diyan, basahin ko ng verse 2. Namasdan natin si Jesus. Anong isang titingnan natin kay Jesus? Na gumawa at sumakdal ang ating pananampalataya, na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis, kalahin mong galak pa rin niya yun. Nagtiis ng krus. Kaya sabi ni Kristo, ang sino mang gustong sumunod sa akin, tumanggi sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus. Minsan nakakalungkot, tayo ay tumitigil ng pagsunod kay Kristo dahil ng problema. Akala mo naman, pag ikaw ay umalis pagsunod kay Kristo, walang problema. Mind you, hindi mo kayang iwasan ang problema. Kaya mong pagtagumpayan, pero hindi mo kayang iwasan. Akala mo kapag hindi ka sumunod sa Diyos na wala ang problema, lalong lumaki ang problema mo. Kaya sabi ng Panginoong Hesus, kung sino man ay gustong sumunod sa akin, pasanin ang kanyang cross. Ibig sabihin, si Kristo nga nagpasa ng cross, nagpakasakit. Kaya yung susunod sa akin, magtitiis din. Para tayo magtatagumpay dyan, huwag mong iwasan. Harapin mo na nakatingin sa Panginoon. Para bagang si Pedro, di ka? Ang penong susabang sila nasa laot. Nabasa nyo ba yun? Tingin ko sa inyo, nasa laot na eh. Di ka? Di ka? Ang penong nasa laot. Di ka? Nasa kasagsagan silang nasa laot. Nakakita sila na naglalakad sa tubig. Ang sabi na, multo! Hindi! Baka may multo. Iba kasi ang Tagalog eh. Hindi multo ang tawag doon. Mali ang nagsasali na multo. Para sinakyan pa natin may multo nga. Sabi ng Panginoon Hesus, ako ito eh. Sabi ni Pedro, kung ikaw yan, pupuntahin mo ako dyan. Hindi naman pinigilan ng Panginoon eh, di ka? Ang tanging apostol na nakalakad sa tubig, talagang may anting. Ay si Pedro. Lumakad siya sa tubig. Pero, habang siya'y lumalakad sa tubig,
dumating yung malakas na alon. Saan napapunta ang kanyang tingin? Sa alon o kay Kristo? Kailan siya nagsimulang lumibog? Nung siya nakatingin kay Kristo o nung tumingin sa alon? Alam mo, lulubog tayo pag hindi tayo nakatingin kay Kristo. Totoo po, totoo po. Lagi tayong tumingin kay Kristo. May pandemya tayo, alon lang yan. Sa totoo na eh. Tugay masaya pa sa mundo. Ha? Sabagay, si Brother Henry, kailangan pa niyang mabuhay. Di ba? Well, hindi naman natin ibig sabihin gusto natin mamatay. Pero sa totoo, minsan hindi lang natin alam yan. Baka kung tayo nandun, bakit hindi agad ito kayo pagkaligtasin narinig na agad? Kasi, napaka-limited na nakikita ng matang ito eh. At nararamdaman ng physical na ito eh. Kaysa na mararamdaman. Sabi, ang lahat ng kahirapan na meron tayo, hindi man lamang may tutumba sa kalwalhati ang maihahayag. Nung inaaral natin ang holiness of God, lahat ng gloria meron ang nilikha, maliit lang na punit. Ay mamamatay ka na sa paghanga sa kagandahan ng nilikha. Ay isang maliit na punit lang yan. Kaya kailangan ang bigyan ka ng glorified body eh. Bakit kinalapit-lapit pa? Patay ka na agad. What a privilege for us. Minsan, sa totoo na, gusto ko pa rin mabuhay. Pero sa totoo na, gusto ko na rin pumunta sa Panginoon. Para kay Kuya Pablo eh. Ako nagnanasang manatili para sa church. Pero may gusto ko na rin pumunta roon. Bakit? Dahil din ang church. Diga? Oo. Naintindihan niyo ba kayo ibig sabihin daan? Oo. Ako'y nagnanasang pumunta roon. Mananatili dito. Dahil sa church. Pero gusto na rin pumunta doon. Dahil din ang church. Mahirap eh. Kala nyo madali magpastor? Hindi. Gumawa na nga lang ng outline, ang hirap eh. Hanggang naman yun ang binasa mo. Ngayon, iba lang na may tunog eh. Tama ba? Pero nakakatawa mga kapatid. Kapag natitingnan mo ang Panginoon, mahihiya ka sa Diyos sa mga pinagtitiisan mo. Gasino na gayan. Gasino na gayan sa tiniis ng Panginoon. Ikaw kay niluran. Kung ikaw yun ang lulura. Ikaw kay kinurunahan ng tinik. Minsan maliming nga tayo ang pinagtitiisan pa hanggang ngayon. Akakalungkot. Minsan hadlang, nagtitiis ka. Baka naman ikaw ang pinagtitiisan. Abay, alaga ka ng sawayin. Tama ba? Oh. Kakaintindihan ba tayo? Sino dito yung may pinagtitiisan? O pinagtitiisan? Isa't dalawa. Nagtitiis at pinagtitiisan. At then, ganyan tayong lahat. Pero ang Panginoon nagtiis lang. Hindi siya pinagtiisan. Amen? Kung iisa-isahin natin ang ginawang pagtitiis ng Panginoon, kaya hindi siya nahadlangan. Ganyan din yung mga mananampalataya ng una, ganong pagtitiis ang kanilang sinabana. Si Moises, sana'y presidente ng Egypt. Pero dahil sa tiningnan niya, si Kristo, kaysa doon sa kalwalhati ang lumilipas, nagtiis. Tama ba? Si Jose, kung iniwalang magagandang asawa ng, tawag niya yung kanyang, abay sabi, Joseph, lie with me. Ibig sabihin, Joseph, magsinungaling ka sa akin. Kung iniwalang maganda yun. Kung si Henry yun, limot na si Joyce. Di ba? Maraming maraming pinagtiisan. Sa totoo na, gano'n na gayang ating problema kung sa problema ng mga mananampalataya noon. Kalain mo si Daniel, galing na galing. Pinagkutsabahan, nabigyan ng pula.
ay wala namang ginawang mali. Tama ba? Inilagay sa yungib ng leon. Si Shadrach, Meshach, ano po yung nakukup tayo ng mga kapal? Isa-isahin mo yung mananampalatayang yon. Ang daming pagtitiis. Kaya naging magtagumpay. They learn to look unto Jesus. They walk by faith. They enlarge their faith. Are you with me? Ay, ako nga hirap na sa wheelchair, nagka-power chair. Di ba? May comfort ang Panginoon kapag kinahihirapan. Kung hirap na noon, kailan ako magkakasawa? Binigyan ng saksakang ganda. Tama ba? Alam ng Diyos ang ating nararanasan. Sa kamalian man o sa katuwiran. Pero let us look unto Jesus. Walang suffering na hindi niya pinagdaanan. Tama? Kaya nga siya makasasaklolo sa atin. Siya tinukso pero hindi napatukso. Lahat ng dadaan natin pagtitiisan, nadaanan na ng Panginoon yan. Tama ba? Pero sana, ito sana ang ating daanan din. Siya naging masunurin. Ano tayo mabuhay na laging pasaway nga? At ngayon ka na may pasaway din, huwag ka rin ma-discourage pa. Hanggat buhay ka, matitiris ka. Ano? Hanggat buhay. May pag-asa. Tama ba? Are you with me? So, aside from knowing the fact that how victorious yung mga believers na nagsuffer for Christ's sake, the more how Christ suffered for our faith and for our salvation. Are you with me? Tingnan niyo po yung 32 to 39 ng Hebrew. 11:32 to 39. Tingnan niyo po yung mga manampalataya noon. Ano pa nga ay sasabihin sapagkat kukulangin ako ng panahon? Yung pala naman siya, tayo manalangin na. No? Kung sasaysayin ko ang tungkol kay Gideon, kilala niyo ba si Gideon? Kalain mo yan? Kay Barak? Kay Samson? Kala mo heroes of faith si Samson? Bumagsak kay Delilah? Huwag niyo sasabihin, tapos na ang kabanata ng iyong buhay. Magpatuloy ka lang. Look unto Jesus. Tama ba? Okay, ano pa sabi? Hanggat di ka pinapatay ng Panginoon. Alagaan mo, numero mo, may pag-asa. Kay Hefti, kilala niyo ba si Hefti? Tungkol kay David, kilala niyo ba si David? Kay Samuel, kilala niyo ba si Samuel? Mga propeta, na mga ito sa magitan ng pananampalataya ay nagsilupig ng mga kaharian. Nagsigawa ng katwiran, nangagtamo ng mga pangako, nangagtikom ng mga bibig ng mga leon, nagsipatay ng iba, ng bisa ng apoy, nangakatanan sa talim ng tabak, nagsilakas sa kahinaan, naging mga makapangyarihan sa pagkipagbaka, nangagpaurong, hindi sila ang umurong, nangagpaurong ng mga hukbong tagaybang lupa. Tinanggap ng mga babae ang kanilang mga patay sa magitan ng pagkabuhay na mag-uli. Kaya maraming namatay dahil sa kanilang pagsunod sa Diyos. At ang iba'y nangamatay sa hampas na hindi tinanggap ang kanilang katubusan upang kamtin nila ang lalong mabuting pagkabuhay na mag-uli. At ang iba'y nangagkaroon ng pagsubok sa paglilibak at pagkahampas. Oo, bukod dito'y sa mga tanikala at bilangguan naman, sila'y pinagbabato. Tayo dapat batuhin wala nang ulirat. Ano? Pinaglalagari, pinagtutukso, pinagpapatay sa tabak. Sila'y nagsilakad ng paruot parito na may balat ng mga tupat kambing na mga salat ng pipighati at tinatampalasan. Na sa mga iyon ay hindi karapat dapat ng sanglibutan na nangaliligaw sa mga ilang at sa mga kabundukan at sa mga yungib at sa mga lungga ng lupa at ang lahat ng mga ito nang sila'y mapatutuhanan. Sa 39 mas maganda. And this all, sa English, having obtained a good report, through faith, receive not the promise. Alam mo, sila po yung nagkaroon ng magandang patutuo. Kaya tayo nakukubkob ng makapal na bilang ng mga saksi. Ito yan. Hindi sila natalo ng mga hadlang. Because of faith.
Are you with me? Enlarging sight for Jesus overcomes the hindrance of sin, overcome the hindrance of suffering. Then number 3, are you still there? Enlarging sight for Jesus overcome the hindrance of Satan, deception. Mga batid, alam niyo po maraming daya sa Satanas kaya maraming napagtagumpayan kasi nadaya. Are you with me? Isa sa malaking hadlang yung daya ni Satanas, yung mga patibong ni Satanas. Maraming patibong ang Satanas. Ginagamit niya yung lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Tama ba? Hindi naman nagbabago ng tactics si Satanas Kasi alam niya ang kahinaan ng tao. Alam mo, mahina sa tao, pita ng laman. Ano? Pita ng mata. Kaya yung Kristyano lagi nasa SM, panglawin niya magbasa ng Bible. Tama? Yung babad sa computer game, naku, sabihin ko sa iyo. Naandyan na po yung pita ng mata. Ang ganda ng background. Ay, yung pang sound ng music. Kaya pagka umawit ng Amazing Grace, ang kakanta yan. Kakaantok. Paano? Sanay ka na. Nakapakinig kaya ako ng ganyan. Yung mga sound ng mga games, grabe, nakaka-addict. Kasi alam ni Satanas ang kahinaan natin. Sa totoo na, maraming Kristiyanong lamya sa Panginoon dahil ng lust of the flesh. Computer game lang yan. Paano pa yung mga pornography? Tama ba? Are you with me? Lust of the eyes. Magkakasama naman yan Deception. Are you with me? Huwag mong asahan na ang dulo ng gustong-gusto ng laman ay pedestal na kagalakan. Kung anak ka ng Diyos, pagluha ang dulo niyan. Lalo na pagharap sa hukuman ni Kristo. Kapag hindi ka nanumbalik. Tama ba? May daan na tila matuwid sa paningin ng tao. Ngunit ang dulo na yon ay patibong kapahamakan. Kaya sabi ni Pablo, hindi lahat sa akin ay bagaman lahat ay pwede, pero hindi lahat ay nakakapagpatibay. Are you there? Tingnan niyo po. Isa sa deception, verse 2. Verse 2, tingnan po natin. Verse 2. Namasdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya. Ayun po isa sa deception, mga kapatid. Ay iniwala, ang liwanag na si Kristo yung sumakdal ng pananampalataya ng kaligtasan. Isa sa deception, yung mga bula ang mga ngaral. Lalo pagkabago ka sa Panginoon, tapos napakinggan mo yung magturo sila, parang sila ang tama. Kung balikan natin po ang Hebrew 11 verse 4, tingnan niyo po. Sa pananampalataya si Abel ay naghandog sa Diyos ng lalo mabuting hain kay Cain. Si Cain nadaya. Talaga ang tama ay yung si Kristo na siya na yung gumawa. Noon hula pa lang kay Abel. Pero nagawa na yan ni Kristo verse 2, chapter 12. Kaya ang kaligtasan, mga kapatid, kasi mga kapatid, kung ikaw talagang ligtas, huwag kang makinig sa kulto. Nagiging hadlang yan. Kasi madadivert ka makoconfuse ka Dapat paliwanag sa iyo na noon pa man talaga ang handog para kitanggapin ng Diyos ay nasa pananampalataya doon sa gagawin ni Kristo. Ngayon natapos na niya yan Pero ngayon ang MCGI, ang dating daan, Iglesia ni Cristo, mga bulang relihiyon, pakinggan mo, pag hindi ka malalim sa turo ng Biblia, madadaya ka. Meron ako nabalita na binigay sa amin GC. Isang Protestant na Bible defender
nag-search ng history ng isang pananampalataya, balik sa kung saan siya dati. Kaya meron kaming pinag-uusapan dun Ano sa palagay nyo? Mga pastor na. Hindi lang nabaptize. Ayaw kung may baptist doon. Mga theologian. Pero, bumalik sa RCC. Kasi mga kapatid, kapag hindi ka na-settled, na kahit sa panahon pa lang ni Abel, ang tinanggap ay yung tinitipuhan ni Kristo. Kaya nga sabi ng verse 2, siya na yung sumakdal ng ating pananampalataya. Wala na. Wala nang haing natitira pa sa kasalanan. Si Kristo na yon. Pero kayo iniwala, kasi ang kailangan talaga natin ay hindi reliyon Ang kailangan mo talaga yung tiyak na relasyon kay Kristo. Hindi kasi automatic na nag-aaral ka talaga, ay nakay Kristo ka Magandang nag-aaral ka na nakay Kristo ka. Kaya ka nag-aaral, naghahanap ka pa nga. Sa atin, tayo nag-aaral para lalong tumibay ang relasyon kay Kristo. Hindi para tayo nag-aaral para magkaroon ng relasyon. Ibang usapan yon. Kaya hindi na nakakapagtaka, di si Judas ay apostoles ng Panginoon. Kaya mahalaga mga kapatid na tayo ay nakatingin kay Kristo. Isa sa deception ni Satanas, yung religion. Kaya mga kapatid, are you sure that you're bound to heaven when you die? Wow. Tignan niyo po ang verse 6. Verse 6 ng 11. At kung walang pananampalataya, ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya. So settled po yan. Ay, yung faith na yan, verse 1, ano yun? The evidence of things not seen. Faith is your spiritual sight to Jesus. So you ought to enlarge your sight. In order for us to overcome those hindrances. Are you with me? Kaya masarap po magbasa talaga ng Bible Si Brother Henry po, pagka siya po ay nagtuturo, makinig po kayo sa kanya. Kasi sa kanyang online Bible study, puro kay Jesus Christ yan. Sa akin mauumay kayo, puro kasalanan. Ang sa akin, kay Eric, babanal kayo. Bakit ang sabi? Paano? Huwag mabuhay sa kasalanan. Tapos pagpasok, ay nabungaran na agad siya Sira na. Guho ang katotohanan. Okay. Okay. 24 to 26. Ito niya po. Ang 11, 24 to 26. Ganito po sabi ng Bible. Sa pananampalataya ng lumaki na si Moises, ito yung sinasabi ko sa inyo, ay tumangging siya'y tawaging anak ng babae ni Paraon. Na pinili pang siya'y tampalasanin na kasama ng bayan ng Diyos kaysa nagtatamo na nagsisikupas ng kayamanan, kaligayahan sa pagkakasala. Ano ba mga kapatid, yung love of the world, isa yan sa tuso talaga ng kagawa ng kaaway. Yung ikihumaling na humaling sa mundo, pero alam mo namang temporary lang ito. Tama ba? Pero ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Alam mo, ang Diyos pa hindi madamot para tayo pagpalain yung mga bagay na nasa mundo. Pero kung yan ang tukmo lamang ng utak mo, hindi ka lalago kay Kristo. Diga? Tinisting ko din yan. Kita ko yun Pag ako'y lululong ng malalim doon yan sisimplang talaga ako. Sisimplang talaga ako Kaya balik ulit doon. Kasi ramdam ko nababaw ang aking pagbabasa ng Bible. Ang aking panalangin hindi ganun ka-earnest. Wala. Tinisting ko rin yun. Kinakatwiran ko pa rin para sa gawain. At totoo naman, ay hindi sinuwerte pang gagawin. Tama ba? What the point is this, mga kapatid? May paraan ng Diyos. Bigyan kung kailan ako tumigil sa ako nagkaroon ng ganyan. Tama ba? Talagang may paraan ng Diyos na Kanya. Tama ba? Ay isa yan sa gusto kong bilhin Kaya ako'y nasugboda yan. Hindi ang Diyos kontra dyan. Ang ayaw lang niya,
Pwede ka kasing dayain ni Satanas, palayo sa kanya. Ang maganda sa bagay ng mundo, itinutulak ka kay Kristo. Hindi yung inaagaw ka nito. At maraming ganyan, mananampalataya, naagaw na ng mundo. Tama ba? Ang masama naman, hindi naman nagkaroon din sa mundo. Yan pa, malupit dyan. Siguro, iba-iba nung ikiiwanan mo si Kristo, naging Don Paquito. Naging Don Melmark. Melmark. Raymart. Nag-backslide si Raymart, inintindi nila yung kanyang shop. Ano? At makikita mo isang araw, siya na namimili na hektaryas taisan. Ay, hindi naman Tama ba ka? Tanungin niyo ang lahat ng mga lumayo sa Panginoon. Wala rin. Masama pa rin isang araw, pumasok ka sa isang relasyon, maling relasyon, lalapit ka rin, hingi ka ng payo. Duguan ka na. Daya ni Satanas. Maraming daya. Di ka? O iba alam namang sa tithe hindi sasabihin, iipunin ka muna. Sa araw, pag-igarni na. Nako, paiikutin ko muna. Ikaw na ang napaiikot ng diablo, hindi mo alam. Tama ba? Huwag mong lalaruin ng kaaway, mas malakas siya sa'yo. Tama ho ba? Pero pag tumitingin sa Panginoong Hesus, ikaw ang nakakapagpaikot. Hindi ikaw ang napaiikot. Tama ba? Yan ang maganda Are you with me? Kasi kung baga, halimbawa, ako'y nagsimulang maglaro ng chess. Siguro mga 7 years old. Napatigil na ulit. Pero ako'y nakakaintindi niyan. Tapos ikaw, lalaban sa akin, babago ka lang naglalaro, kaya kitang paikutin. Kaya tumawa si Goliath kay David Di ba? Kaso lang, hindi niya alam, malaking tiwala ni David sa Diyos. Siyang napaikot. Alam mo kapag ikaw ay lumalago sa Panginoon, hindi ka mapapaikot. Ikaw ang nagpapaikot. Kaya liyo ka lagi Kala may lagi nagpaikot. Tama ba? Tama ba? Nakatuwa. Are you with me? So, isa sa deception din. Enlarging Christ from our vision is the right focus and direction of life and knowledge from falsehood. Kaya nga sabi po doon ng John 8:12, ako ang ilaw ng sanglibutan, ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman. Tama? Kundi magkakaroon ng ilaw ng kabuhayan. Tama ba? Alam mo kapag talaga si Kristo ang yung tinitingnan, hahabulin ka ng dilim. Pero ang lalakip sa liwanag. Lagi nga sinasabi sa inyo yan ilustrasyon yun. Sa panahon ng taggabok at natakbo ang jeep, kita mo ang gabok, habol. Pag nag-break, Nika, parang pinulbuhan ang iyong buhok, ang iyong ilong, parang ermitan nyo rin, pati tainga mo. Tapos pag dinama mo ang iyong mukha, ang kenes. Walang kagaspang-gaspang. Ay yung ibang ay wala pang gabukay, ang gaspang na. Di ka? Ibig sabihin, habang natakbo ang jeep, habol lang ang gabok. Pero pag tumigil, suot ang lahat ng gabok. Sumunod ka lang kay Kristo. Tuloy lang. Hahabol lang ang dilim. Pero namamayagpag ay ang liwanag ni Kristo. Tama ba? Tuloy lang. Kaya looking unto Jesus. Tama ba? Ating tingnan lagi ang Panginoon. Hindi tayo madadaya ng mga relihiyong yan. Tama ba? At tayo po ay mapapalagay sa focus. Ay mga tamang focus si Kristo. And all these things shall be added unto you. Are you with me? Kasi nakakalungkot, yung iba yan nawala na sa focus. Nawala na
na kay Kristita na. Na kay Kristito na. Hindi man masama yun. Hindi naman masama kayo magkaroon ng kabiyak sa buhay. Sabi nga ng Genesis, humayo kayo at magpakarami. Kung di tayo dumami sa pagkakain ng kaluluwa, di daanin sa pag-aasawa. Tama ba? So, ibig sabihin, hindi against to ng Diyos. Ang against ang Diyos sa iyo. Kung nadadaya ka niyan, nailalayo ka niyan, pwede naman yan. Tama ba? Minsan tayo matigas sa mali Number 4. So, may mga hindrances. Ano yon? Sin, suffering, Satan's deception. Kaya we need to enlarge our sight for Jesus, looking unto Jesus. Number 4, enlarging sight for Jesus overcomes the hindrance of stagnancy. Tingnan niyo po ang verse 12 hanggang 14. Bago natin tingnan ang verse 2. Tingnan niyo po ang Hebrew chapter 5, verse 12 to 14. Sapagkat nang kayo'y nangararapat ng maging mga guro dahil sa kaluwatan. Nakakalain mo yan. Dapat ay guro na sa katagalan. Ay muling kayo'y nangangailangan na kayo'y turuan ng ninuman ng mga unang simulay ng aral ng Diyos at naging tulad sa mga nangangailangan ng gatas at hindi ng pagkaing matigas. Kaya pag preaching na patigas, ismer. Pag uwi ng bahay, ang kwento sa kapitbahay, matigas ang mensahe. Hindi niya na ikwentong matigas ang kanyang puso. Ang ikwento mo, matigas ang puso mo. Hindi yung mensahe. Tama ba? Akala ba tagal mo na, hindi ka pa marunong kumain ng matigas? Paano ang puso mo matigas? Ang ikwento mo, ikaw ang matigas. Ito mo na ito, hindi pa ako tapos. Okay, napapasarap pa Okay. Ano yung matigas na yan? Verse 13. Sapagkat bawat tumatanggap ng gatas ay walang karanasan sa salita ng katwiran. Yung bata, nakaw, pagdildilan niyo yung dapat, ngangal-ngal yan, hindi pa niya alam Sapagkat siya isang sanggol. Ay kung ikaw naman ang edad mo, pagiging tao. Sisenta na. Tapos ang tagal mo ng miyembro ng iglesia. Aba! Tama ba? Alam mo problema mo? Hindi ka nakatingin kay Jesus. Kaya stagnan ka. Verse 14. Ngunit ang pagkaing matigas ay sa mga may pustiso, mga may gulang. Sa madalit pagbaga, hindi lang naturingang matagal. Nag-i-improve. Nag-a-absorb. Sa mga katwid ay doon. Sa mga magkita ng pamimihasa ay nangasani ang kanilang mga pakaramdam. Kahit nasasaktan. Pero salita ng Diyos lang, okay lang yon. Pag ikaw ay lagi ng reklamo sa katotohanan ng salita ng Diyos, tatagal ka lang na tao, pero wala kang tinagalan. Tama ba? Upang makilala nila ang mabuti at ang masama. Ano pang talata? Verse, tapos na. So, ang punto sa ating mga kapatid, may mga stagnant. Bakit? Hindi sila nakatingin kay Jesus. Tingnan niyo ang verse 2. Verse 2, balik ulit tayo sa verse 2. Verse 2. Is everybody's milk. Masabi dyan? Namasdan natin si Jesus. Masdan natin si Jesus. Kaya merong chapter 5, verse 12 to 14, hindi yan na kay Jesus nakatingin sa preaching na matapang. Yan ang pastor, dadagos na naman niya. Kaya meron nga napupan na pagka kayo nagsisimulang natatapang, natago. Okay, natong mo. Lalo naman ako nang gigigil pagka gayon. Kasi hindi ko alam kung tulog ba ka o ano. Tama ba? Maging receptive ka ng Word of God. Huwag kang matitisurin sa Word of God. Kasi kung yan ay salita ni Kristo, look unto Jesus. Salita ni Kristo yan Tama ba?
Tingnan niyo po, kasi kung tumitingin tayo sa Panginoon, mga kapatid, ay hindi tayo magkakaganon. Tingnan niyo po ang 5:8 and 9. 5:8 and 9 ng Hebrew. Mga kapatid, kung may nakita kayong katitisuran, baka mas una ako sa inyo sa lahat ng narito. Tama ba? Pero nakatingin ako sa Panginoon. Kaya hanggang ngayon, nandito pa ako. At kung titingnan ko rin ang sarili ko, yun ang aking pag-iibayuhin, wala na ako dito. Dahil ang dami kong palpak. Kaya nakatingin sa Panginoon, siya yung walang palpak. Kaya nakakapapalakpak. Pag tumingin ka sa walang palpak, ikaw ay mapapapalakpak. Pumalakpak kayo. Huwag yung matangin yung pumalakpak. Ano? Ano sabi niya? 5:8 and 9. Bagamat siya'y anak, gayon may natuto ng pagtalima sa magitan ng mga bagay na kanyang tiniis. At nang siya'y mapaging sakdal, ay siya ang gumawa ng walang hanggang kaligtasan ng lahat ng mga nagistali. Makita mo yan. Sagya namang may pananampalataya tatalima. Hindi problema po yan. Kaya nga may Hebrews 11, heroes of faith. Are you with me? But my point is this. If you are looking unto Jesus, another hindrance you're going to overcome is yung hindrance of stagnancy. Hindi ka lang tatagal, may tinagalan ka. Ang ganda gani yun, ano? Yung ikaw tumagal na may tinagalan. Hindi yung ikaw ay 20 years old, parang ikaw ay 5 years old pa lang. Naintindihan nyo ba yun? Dapat kung anong edad mo, bagay na sa ugali mo. Tama ba? Aba, ang hirap na may kita 3 years old, di ka ba marunong kumain? Papasubo ka pa. Kaya dapat pag matagal kang Kristiyano, marunong ka na magbasa ng Bible. Kinakausap ka ng Diyos sa pagbabasa mo. Hindi lagi papasubo ka. Dapat habang nalaoy natagal, natututo tayo. Ba si Ma'am Marcy, nagkausap ko isang araw, Pastor, ako'y mag-anniversary na. Bakit to? 1 taon ako naikinig sa inyo. Nga naman. Kailan mo yan? Kung di tayo pumunta sa kanila, may handa. Gano'n ka ng katagal na ikinig ng salita ng Diyos? Siguro sa simula, pwedeng natitisod-tisod ka pa. Pero matagal ka na natitisod ka pa rin. Tama ba? Siguro sa simula, natatansya na may kitampuhin. Pero, diyan ka na inugat, tampuhin ka pa rin. Nakakahiya na yun. Nakakahiya na yun. Sabi nga nung una, pag ikaw ay bago, ikaw ay ni-entertain. Pero ikaw naman, tagal mo ni-entertain ka pa rin. Mag-entertain ka na. Tama ba? Kung ikaw dati tinuturuan, abay, ang tagal mo na, magturo ka na. Kung ikaw inaakay dati, abay, mag-akay ka na, oy! Tama ba? Ay, nakakalungkot. Pagka ganyan. Abay, halimbawa, 20 membro, puro gayon ng attitude. Pag hindi, nalumpo nga ang pastor. Tama ba? Ay, sabi ko sa inyo gusto ko mabuhay dahil ang church. Pero gusto ko na rin mag-rapture. Ano nila? Dahil din ang church. Tama ba? Mga kapatid, let us grow together. Let's overcome those hindrances. The way. Isa naman na susi. Looking unto Jesus. Alam ko pag talagang binubulay mo si Kristo, nakakahiyang walang nangyayari sa iyo. Yung kanyang suffering, yung kanyang kapakababa, siya'y Diyos na hindi natin kayang abutin ang kanyang kadyusan. Kaya sa unawa. Pero siya'y nagtiis ng ganong pagtitiis para ma-enjoy natin siya sa buhay na ito hanggang sa kabilang buhay. Mahihiya tayo. Kaya ang sarap ko mga kapatid kapag inalago. Sabi nga na Spurgeon, hayaan mong gawan ka ni Kristo ng balon sa iyong puso para merong umapaw sa iyong buhay. Tama? Ay, paano ka gagawa ng balon ni Kristo sa iyong puso? Tinatagsa ka pa lang ng salita ng Diyos, Iki. Ang nguso ay masasabitan, Masasabitan ng kawali.
Sagyang guguhagan ka ng Panginoon sa iyong kaluluwa. Tatabtabin yung matitigas na bahagi ng iyong pagkatao hanggang sa magkaroon ng isang lugong doon. Yun ang empty vacuum ng iyong buhay. At doon lalagay ang tubig ng buhay. Isang araw dadaloy sa iyo. Aba, nasa isip pa lang talbog na ang tubig. Tingnan, di ka? Aba, ibang tubig na labas, isang uso. Huwag kang tampuhin, kapatid. Tama ba? Alam mo, kung ang pagiging tampuhin nakakapagpalago sa Panginoon, ay mangmang ako. Tama? Kalimitan ho ng tampuhin, malayo sa Panginoon. Kalimitan ng mga daktang papaya, yan ay hindi makakapagpatuloy sa Panginoon. Lahat tayo nasasaktan, but we can overcome that looking unto Jesus. The author and finisher of our faith. Then finally, kasi tingin ko sa inyo, nawawala na ang tingin nyo kay Jesus. Okay, number 5 and the last. Are you with me? Enlarging sight for Jesus overcomes the hindrance of self-glorying. Alam mo po, kung ang kasalanan ay matinding kalaban, may mas matindi pa dyan. Sarili. Yung kayabangan. Are you with me? Alam niyo po mga batid, kung bakit hindi tayo nalago. Hindi talaga yung COVID, minsan matindi din nga ang kasalanan, pero hindi. Mga ito may nagkasala din Bagay tuloy, yung pamimingot. Ang matindi, yung kayabangan. Yung pagiging self-centered. Yung lagi ay gusto yung sarili. Ayaw mo si Isaiah, nung makita niya ang Panginoon, lusaw ang sarili. Kaya we need to look unto Jesus para malusaw ang sariling ito. Alam mo kapag kinayabang na uli, naasbag na uli, malayo na ang tingin mo kay Jesus. Nasa shop na. Amen? Nasa kung kani-kanino na. Dapat ang tingin mo, wag alisin kay Jesus. Alam mo, hanggang tayo nakatingin kay Jesus, lusaw tayo, yung yabang natin. Bakit? Hindi naman ikaw yung nakaupo sa trono Hindi naman ikaw yung matayog, mapagmatayog. Diba? Hindi ikaw yung mataas, mapagmataas. Tayo nga lagi nang gustong i-display ang mukha, kaumay naman. Ano ba sa totoo na? Yung lagi mong gusto mong ipakita mo mukha mo sa Facebook, yan ay pride of life. Tama ba? Pero isang banda naman ako, napapahanga din. Kaya mo mag-close up? Ako hindi ko kaya yan. Ang lagi yung paboritong kong kuha, nakatalikod. Kasi mas maganda ang kuha ko pag nakatalikod At saka yung malayo ang kuha. Pero ipakita ko nakatutok Ang kapal ng mukha nito. Minsan mga batid, uhaw na uhaw tayo sa magandang komento ng tao. That is self. Kaya tingnan mo si Jesus, pagmamakaawa ka sa Kanya, natanggapin ka niya. You are nothing. Totoo na po. Kaya minsan, pati ang pagtingin natin sa ating sarili yung mali. Kasi hindi natin nakikita yung standard ng tamang pagtingin. Are you with me? Yung self-glorying. Salamat, maganda ka. Salamat, guwapo tayo. Pag malayo ang kuha. Lalo pag nakatalikod. Ano mang bagay na pwede may pagmakapuri, idais mo kay Jesus. Magmamakaawa ka. Ang sasabihin mo katulad ni Isaiah, sa aba ko, sapagat ako'y may maruming labi. Kaya ito mga batid, kag ang ramdam mo na yabang ka na uli, balik ang mata kay Jesus. A lot of hindrances, for sure, we will encounter along the way. But be sure, look unto Jesus. Isa po ang sentrong mensahe. Let's enlarge our view, high view of God. Para hindi high view of self. Kapag may mataas kang paningin kay Kristo,
mababa ang tingin mo sa sarili mo. Pag mataas ang tingin mo sa sarili mo, bababa ang tingin mo kay Kristo. At yan ang abnormal na buhay. Tama ba? Tayo ba'y manalangin. Mapagpala namin Ama o Diyos. Sana po, yung hadlang ay maging tungtungan ng aming paglago sa iyo. Hindi yung kami habang buhay ng nahadlangan. Habang tayo nakayuko nakapikit. Isa ang sentrong mensahe. Kung gusto natin magtagumpay, balikan nating ilagay ang ating pananaw kay Jesus. Look unto Jesus. If that is your prayer, we will not stay long.